Business as usual. Ganyan ang sitwasyon sa South Korea ngayong inalis na ang martial law doon. Paliwanag ng Embahada ng Pilipinas, tuloy ang biyahe pa South Korea. Si Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang dapat ipangamba. Ito ang naging pahayag ng Embahada ng Pilipinas sa mga kababayan nating may kamag-anak sa South Korea. Binawi na rin kasi ang pagpapatupad ng martial law sa naturang bansa. Sa ngayon po, back to normal naman po ang sitwasyon. Patuloy pong bukas ang mga opisina, ang mga embahada rin po, regular operations po tayo, pati po ang mga eskwelahan, may pasok po ang mga kabataan dito po sa Seoul. Pagtitiyak ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea, patuloy silang nakatutok sa sitwasyon para matiyak ang kaligtasan ng nasa 68,000 na mga Pilipino roon. Siyempre po, pag may mga ganyang pangyayari po na hindi naman po talaga inaasahan, no, ang ginagawa po natin, tayo po ay nagmo-monitor, inaalam po no, sa ating mga contacts kung anong sitwasyon. At siyempre po kasama po sa responsibilidad din po namin na abisuhan po ang ating mga kababayan po dito sa bansang Korea. Paliwanag pa ni Ambassador De Vega, maaari pa ring bumiyahe pa South Korea ang ating mga kababayan. Sa ngayon naman po, yung mga tanggap na po naming mga queries, mga tawag, ay patungkol naman po sa mga planong pagbiyahe, karamihan po. No? Kung okay lang pong ituloy nila yung biyahe nila o meron po silang inaasahang dumating na mga kaibigan o kakilala o kapamilya po na pupunta ho dito. Paalala naman ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea, huwag magdalawang isip na lumapit o tumawag sa kanila, lalo't bukas ang mga contact number nila para agad makatugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin. Nagdeklara kagabi si South Korean President Yoon Suk Yeol ng isang emergency martial law dahil umano sa pakikiisa ng North Korea at pagsuporta nito sa mga aktibidad laban sa estado ng opposition party ng South Korea. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa.